Nagkakaubusan naman ng supply ng gasolina sa ilang lugar sa Bicol. Kaya binabantayan ang posibleng hoarding niyan, gayon din ng iba pang bilihin. Pero ilang bahagi ng rehiyon ang napasok ng mga oil truck na pinadala ng Energy Department. Mula sa Libon sa Albay, nakatutok live si Chino Gaston. Chino? Mel, problema ang supply ng gasolina dito sa lalawigan ng Albay dahil sa mabagal na pagdating ng mga fuel tanker trucks papunta sa lalawigan at ang pagkakaantala din ng biyahe ng mga barko dahil sa paparating na Bagyong Leon. Agad binilahan ang gas station na ito sa Legazpi, Albay nang makitang may supply ng langis. Kwento ng mga empleyado, kagabi lang dumating ang supply. Ang maghanap ng gas ko, ngayon ko lang nakita meron dito eh. So, nung nakita mo pumila ka? Opo. Wala nang gasolina. Walang gasolina ngayon dito? Oo, nagkakaubusan na daw. May pila na ako. May ilan, 6 na araw nang naghahanap ng gasolina. Ang ibang gas station, sarado pa rin dahil ubos nga ang supply. Nagkaubusan na rin ang supply ng produktong petrolyo sa Birac, Catanduanes. Habang sa Bulan, Sorsogon, may gasolina pang mabibili. Pero limitado lamang sa 200 pesos bawat sasakyan para mas marami ang makakabili. Ang kulang na supply dahil sa naantalang biyahe ng mga fuel trucks na natatraffic sa boundary ng Camarines Sur at Albay. Nabawasan na raw ang kilo-kilometrong pila doon. Nagpulong ang Albay Provincial Government at mga kinatawan ng DTI para mapigilan ang hoarding ng gasolina at iba pang pangunahing bilihin. Baka naman nag-hoarding ang mga tao. Isa yun sa mga iniisip namin, kaya nga po kakausapin namin yung Price Monitoring Council and yung DTI, so para ma-control ang mga ganyang sitwasyon. Sabi naman ng Department of Energy, nakapasok na ang kanilang fuel caravan sa Naga City at iba pang lugar sa Bicol Region dala ng kinakailangang supply ng gasolina at LPG. 76% sa ating mga gasolinahan sa Bicol Region that are operational. 180 out of 236 outlets. At syempre, yung natitirang 24% ay tututukan po natin kung safe na po ito na ulit na mag-operate. At kung yung kanilang produkto ay hindi contaminated. Samantala, may mga hindi pa rin totally cleared na mga kalsada sa mga coastal areas mula Uwas, Albay hanggang sa bayan ng Libon. Wala pa rin kuryente dito sa ngayon at patuloy ang clearing operations at pagkumpuni ng mga natumbang mga poste at kuryente. Nadaraanan man, mapanganib para sa mga motorista. Hanggang ngayon, may mga evacuees pa rin sa lalawigan ng Albay. Kabilang na dito ang higit 2,500 na taong nasira o nawalan ng bahay sa bayan ng Jovellar. Yung barangay namin, puno na nalagtop yung dalawang palapag ng bahay hanggang doon yon. Kaya ngayon, hindi pa kami nakakabalik. Tapos yung mga butik baga sa tinampo, sa dami kasi. Saka yung mga na mga mabaho-baba. Ano po mga pangangailangan ngayon natin dito sa mga evacuation centers? Dito sa evacuation center, palagi na lang yan po yung pagkain, mga Mel, sa ating pag-iikot para marating itong mga nasalantang bayan ng lalawigan ng Albay, narating natin ang barangay Pantaw sa bayan ng Libon, kung saan walang kuryente, binaha ang mga residente, kagaya ng mga iba pang mga coastal barangays mula Piodoran hanggang dito sa bayan ng Libon. Napigil ang pag-usad ng ating mga sasakyan dahil nga narating natin itong bahagi ng kalsada na nagdurugtong ng barangay Pantaw papunta doon sa Libon proper dahil bumagsak na yung buong kalsada, naiusod patabi maging yung riprap wall na may mga bakal na supports sa kasagsagan ng Bagyong Christine. Mel. Chino, nasa ilalim ngayon ng Storm Signal number 1, yung probinsya ng Albay, dahil nga sa Bagyong Leon. May mga bang lugar pa ba dyan? Chino?
Kung ang tanong, Mel, ay may mga binabaha pang lugar, meron pang mga lugar na may tubig pero hindi mo na masasabing binabaha. No? Pero yun nga, kapag binaha kasi yung mga lugar dito, naglilinis pa ang mga tao ng putik at iba pang mga nasira na mga bahagi ng kanilang mga kabahayan. Kiniklear pa yung mga kalsada gaya nito. At well, kung dadating nga at mararamdaman ang epekto ng bagyo na parating na yung bagyong Leon, malaking abala ito dahil bumabangon pa lang sa ngayon ang mga residente dito. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.